Ang nakaraan, nagulat ang ating bida sa mga bagay na nalaman niya kay Ain, iyon ay dahil itong isang ito pala ang gumagawa ng mga servitors. Hino-convert niya ang normal na tao sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Black Dragon para magkaroon ang mga ito ng kapangyarihan na pwedeng ipanglaban sa mga Nine Dragons. Pero dahil sa taglay na lakas ni Theo gamit ang dragonization nito, walang palag ang lakas ng 30% ng Black Dragon. Kaya lang sa huli nagawang kunin si Gishar, nadadakpi naman si Theo dahil sa kaso na pagtataksil. Pagpapatuloy, dito ngayon ay isang napakatinding kaganapan ang magaganap. Iyon ay dahil naririto na ang pangkat ni Thorkel para dakpin si Theo sa dumating na ulat sa kanila na kanyang pagtataksil. Hindi lamang ang pangkat ni Thorkel ang dumating, iyon ay dahil ang pangkat rin ni Julius ay naririto na rin sakay ng kanilang mga dragon. Sa pagdating ng mga kasama ni Julius, nagulat ito, sabi niya, Commander Julius, sigurado po ba kayo na okay lang sila at walang mangyayaring gulo? Tanong nito, iyon ay dahil mula sa kinaroroonan nila ngayon, kitang-kita nila si Thorkel na nasa harapan ni Theo na dadakpin ito ngayon. Sa kabilang parte rin ng lugar na ito ay naririto rin si Ansho at ang commander nila na si Overlord Dragon, na talagang mukhang matinding tagpo ang magaganap ngayon. Itong si Ansho ay nagulat, iyon ay dahil hindi niya nakikita ngayon si Gishar sa lugar na ito, na dapat ay naririto ngayon at hinuli si Theo o pinatay si Theo. Dito ay nagtanong itong Overlord Dragon, Ansho, anong nangyayari rito? Tanong nito na may halong pagtataka sa pagtataka, lalo na wala si Gishar na kanyang paboritong disipulo. Sabi naman ng isang ito, hindi po ako sigurado, pero mukhang ang 9 servitors ay nakialam sa laban ni Theo at ni Gishar, kaya nagkaganito ang lugar na ito. Napatingin pa si Ansho sa lugar na ito, at nagsabi, sa palagay ko naman hindi nila napatay si Gishar, dahil wala siya rito, kaya lang kung talagang napakasama ng nangyari, hindi ko na alam. Nang marinig ang mga bagay na iyon, ang isang ito ay bigla na lang natawa, saya na talagang punong-puno ng masamang plano na ikakagulo ng lahat. Ang isang ito naman na alagad ni Overlord Dragon ay biglang nahinto sa naramdaman nitong pagnanasang pumatay ng kanyang commander, na talagang magbibigay ng matinding aksyon sa lugar na ito. Heto na nga, talagang sukdulan na ang pagnanasa nito para pabagsakin si Theo lalo na ang patayin ito sa harapan ng lahat. Sabi niya, mas maganda ngayon ang nangyayari na wala si Gishar rito, gagamitin ko ang pagkakataong ito para durugin ang Theo na iyan. Dito ay nagsalita itong si Thorkel, sabi nito, naririto ako para patawan ka ng pagtataksil sa angkan ng Ragnar, at dapat arestuhin, sambit nito sa ating bida na ngayon naman ay nagulat sa kanyang narinig itong si Theo. Nang marinig ni Overlord Dragon ang sinabi ni Thorkel, nakialam ito, anong arestuhin? Nasa kalagitnaan tayo ng digmaan ngayon. Dapat na siyang patayin kaagad sa oras na ito. Nakita nila Gishar at Ansho ang pagtataksil na ginawa mo Theo, sambit nito kay Thorkel, na agad napalingon ang mga tao sa paligid sa sinabi ni Overlord Dragon. Talagang ganado ang isang ito na mamatay ang ating bida, lumapit pa ito, at nagsabi, kung may maganda kang paliwanag sa ginawa mo, sige subukan mo, sabi naman ng ating bida, kaya kung ipaliwanag ang lahat, kaya lang may mas mahalagang bagay ngayon ang dapat nating gawin, sabi nito kay Overlord Dragon. Mas importante, kaysa sa sitwasyon na ito. Tanong nitong si Overlord Dragon, habang itinataas niya ang kanyang kamay. Na ngayon ay dahan-dahan niyang inilalapit sa ating bida, sabi nito, anong mas mahalaga pa sa ginawa mong pagtataksil Theo Ragnar? Sabi nito na ang aura na kanyang pinalabas ay talagang parang lalamunan ng buo ang ating bida, na nagmistulang maliit na bibwit itong si Theo. Kaya lang bago mahawakan ng ating bida, biglang may isang kamay ang biglang mahigpit na hinawakan ng braso nitong si Overlord Dragon, na talagang naglabasan ang mga ugat sa sobrang higpit ng hawak. Ayun na nga, nariritong muli itong si Julius, na talagang handang ibuwis nitong lahat kahit ang posisyon niya para lang protektahan ang kanyang mga tauhan. Ganito rin ang ginawa niya sa braso ni Elder Dragon na agad naputol ng pilipitin niya ito, gulat na gulat si Theo sa ginawa ni Julius. Sabi nitong si Julius, huwag mong pilipitin ang isang pangyayari na hindi pa malinaw para lang akusahan si Theo. May nakita pa tayong bangkay rito ng isang servitor na pinatay ni Theo, paliwanag ni Julius. Ang tinutukoy nito ay ang babaeng ito na talagang natalo ng ating bida, na pinasabog naman ni Ain dahil sa walang silbi na ito. Ang kamatayan nito ay sapat na hindi traidor si Theo sa angkan ng Ragnar.
Dito ay pumikit ang isang ito, at nagsabi, sa tingin mo ba ay sapat na ang ebidensya na iyan para mapawalang sala si Theo? Sambit nito na hindi talaga siya titigil hanggat hindi namamatay ang ating bida. Kaya lang mas lalong nanggigil itong si Julius, kaya mas lalo nitong hinakawan at pinigan ng gusto ang braso nito na talagang kita ang tindi ng lakas ng grip ni Julius, huwag kang saltik mag-isip. Dagdag pa nitong si Julius, kung susubukan mo pang palalain ang ito, titiyakin kung matutulad ka kay Elder Dragon. Babala nitong si Julius na talagang balak nitong putulin ang braso ni Overlord Dragon o patayin ito. Kaya lang palaban rin ang isang ito, hindi ko makita kung bakit parang ako pa ang masa, rito, pero kung tingin mong kaya mong gawin sakin ang sinasabi mo ngayon, bakit hindi mo subukan, panghaamon nito. Kaya lang bago magsimula ang matinding gulo sa pagitan ng Overlord Dragon at ni Julius ay biglang sumigaw itong si Theo, tumigil kayo, ngayon din, wala na tayong oras para sa bagay na ito, sabi ng ating bida. Dagdag pa nito ng may malakas na boses, dalawa sa Troy Band Servitor ay sinaktan at kinuha si Gishar, kailangan natin silang habulin at kunin si Gishar, sigaw nitong si Theo. Dito ay nagulat itong si Ansho, ano? Sabi nito, nasabi naman ng ilang mga Ragnar sa likuran, hindi ba mas mahalaga nga iyon kung ganun ang nangyari? Sabi ng mga ito dahil isa ring tagapagmana si Gishar, dagdag pa ng isa, si Theo pumatay ng isang servitor, kung totoo yun, ibig sabihin walang pagtataksil na naganap. Dito naman nagsalita na rin itong mga kasamahan ni Theo sa kanyang pangkat, oo nga, iniwan mo lang uniform mo traidor na, kabobohan naman iyon, sabi ng lalaking pula ang buhok. Dito sumigaw pa si Theo, sasagutin ko sa korte lahat ng paratang ninyo sa akin, kailangan muna nating mag-focus ngayon kay Gishar, isang tagapagmana ng angkan ng Ragnar ang kinuha ng mga kalaban, kailangan natin na kunin kaagad si Gishar, sabi nito. Agad naging seryoso ang mukha nitong si Evelyn, tama siya, ang pag-akusa ng pagtataksil nila kay Theo ay parte lang talaga ng political agenda nila, siguro naman ang Overlord Dragon ay mas mahalaga sa kanya ang kanyang disipulo kaysa sa politika, sabi nito. Itong tinatawag nilang Overlord Dragon ay talagang kilala sa pagnanasa nito na makuha ang trono ng Ragnar, kaya lang tiwala si Evelyn na kahit ganitong uri ng Ragnar ang isang ito, mas pipiliin pa rin itong iligtas muna si Gishar kaysa sa trono. Kaya lang isang hindi ka panipaniwala ang maririnig ngayon, sumigaw ito, isang malaking kalokohan ang pinagsasabi mo, sigaw nito sa mga sinabi ni Theo. Dahil nga sa ginawa ni Overlord Dragon, itong si Ansho ay nagulat, iyon ay dahil inaasahan nitong pipiliin ng kanilang commander na iligtas si Gishar, pero iba ang nangyari. Itong si Theo ay nagulat rin, hindi na parte sa kanyang plano ang makuha ng kalaban si Gishar, at gusto rin niyang iligtas ito, kaya lang sa sinabi ng Overlord Dragon nagulat ito ng husto, dahil paboritong disipulo ni Overlord Dragon si Gishar kaysa kay Ansho. Talagang matalas at magaling yang bunganga mo bata, galit na sabi nito sa ating bida, dahil nga sa talagang gusto nitong patayin na si Theo ngayon kaysa ang iligtas si Gishar. Itigil mo yang mga walang kwentang pinagsasabi mo, at patunayan mo sa amin ngayon na inosente ka at hindi ka talaga taksil, dahil kung hindi ako na mismo ang papatay sa iyo ngayon, sabi nito, nagalit na sumisigaw ngayon kay Theo na para bang gusto na nitong tapusin na kaagad ang ating bida. Dito ay biglang tumahimik itong ating bida, hindi siya nagsalita, talagang hinahayaan niyang sumigaw sa galit ang Overlord Dragon. Bakit ka natahimik ngayon, sumusuko ka na ba at tinatanggap ang iyong kamatayan? Tanong nito na talagang nag-umapaw ang pagnanasa nitong pumatay, kaya lang ang ating bida ay unti-unting nilalabas ang kanyang dragonization, sabi nito, bahala ka, isipin mo ang gusto mong isipin, sabi nito. At habang nag-dragonization form si Theo, dito ay biglang lumundag itong ang Overlord Dragon at aatakihin si Theo gamit ang napakalakas na mga braso nito, na tumapos sa isang servitor ng isang pag-atake lang. Dito ay nagsalita si Theo, para sa akin, kaysa ang patunayan ng aking pagiging inosente, ang iligtas ang isa sa miyembro ng Ragnar ay mas mahalaga. Sabi nito na inis na rin si Theo sa mga sakam sa posisyon kaysa ang kapakanan ng kanilang mga nasa sakupan. Agad namang nagulat itong si Thorkel sa ipinamamalas na lakas ng ating bida, dahil sa una nilang paghaharap ni Theo ay hindi pa ganito ang taglay na lakas ng ating bida. Ganon rin ang mga ito na parte rin ng mga nasa sakupan ng Ragnar,
Talagang gulat na gulat sila sa nakikita ngayon na ipinamamalas ng ating bida. Sabi ni Theo, habang nagtatalo tayo ngayon sa walang kwentang bagay, ang oras para iligtas si Gishar ay nasa sayang na. Sabi ng ating bida, na si Anshu ngayon ay natigilan rin sa nakita niyang pinakita ng ating bida na lakas ngayon. Sabi ng ating bida, hayaan mong tanungin kita ngayon, gusto mo ba talagang protektahan ang ating angkan na Ragnar? O gusto mo lang talaga ang trono ng gusto para pabayaan ang iyong disipulo? Tanong ng ating bida, na dahil sa mga tanong na iyon, ang isang ito ay talagang natigilan, dahil ang atensyon ng lahat ay lumipat na sa mga sinabi ni Theo, naramdam rin ito ngayon ang pinapakita ng ating bida, ano? Walang hiya ka talaga bata, sabi nito. Kitang-kita ng mga Ragnar at mga ilang mandirigma sa paligid ngayon ang full dragonization form ng ating bida, ramdam ng lahat ang kakaibang lakas nito ngayon. Dahil roon, itong si Julius na commander ng ating bida sa pangkat nila ay talagang nanlaki ang mga mata nito sa tuwa na sabik, na may bahagyang pagkitikot na nararamdaman ito, na para bang may iba pang pinapakita ang ating bida na talagang nakakapanindig balahibo. Ayun na nga, hindi lamang ang dragonization form ang pinakita ng ating bida, dahil gamit ang kanyang mind technique, nagawa niyang ilabas ngayon ang mga guardian dragon sa lahat ng Ragnar at mga mandirigma ng Ragnar sa lugar na ito, isang tanawin na talagang magpapabago ng tingin sa ating bida. Kahit itong elder dragon na ito na talagang galit sa mga tulad ng ating bida na mga bastardo ay nahinto sa mga sandaling ito, nakaramdam ng kilabot at takot sa kanilang natutunghayan. Agad na gumalaw ang isa sa mga guardian dragon na nagpapakita ng dakilang anyo ng mga ito. Itong si Julius ay talagang tuwang-tuwa, sabi nito, walang hiya ka talaga Theo, hindi ka nga talaga nagbibiro nung sabihin mo sa akin Ethan, na sa pagbabalik mo ay may dala kang isang surpresa, putik ka, hindi lang ito surpresa, masayang sabi ni Julius na may halong takot parent sa presensya ng mga guardian dragon, na si Evelyn rin ay hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Isa rin sa mga guardian dragon ay ipinagaspas nito ang kanyang pakpak, na talagang pinapakita sa lahat ang anyo nito. Gulat na gulat ang isang ito na mula sa pangkat ni Thorkel, iyon ay dahil ang kanilang nasa saksihan ngayon ay isang simbolo ng angkan ng Ragnar. Agad nagpakawala ng usok ang isang dragon na ito sa kanyang ilong, upang ipamalas rin ang kanyang porma at aura sa mga Ragnar na nasa paligid. Kahit nakakaramdam ng kilabot at takot ang isang ito, hindi mawala ang tuwa sa kanyang mukha. Sabi nito, heto na, ang tagapagmana ng legendary dragon, ang siyang mangguna sa angkan ng Ragnar, masayang sabi nito na talagang nanginginig-nginig pa. Napasigaw na rin ang isang ito, hindi maaari ito, paano ang bastardong iyon, isa lamang siyang half-breed, takot, gulat, na hindi makapaniwala sa kanyang nakikita na si Theo na anak sa labas na kinamumuhian niya ay ang nagmana ng kakayanang makontrol ang mga guardian dragon. Heto ang ating bida, naka-dragonization form, na nasa likuran niya ang lahat ng mga guardian dragon na nakuha niya, isang tanawin na talagang kikilabutan ang mga nakakakita rito. Ang isang ito na isa sa mga guardian ay ang salita, ayos ka talaga, naisip mong gamitin kami rito ngayon, sabi naman ng isang dragon, ginaya mo ang isolation zone gamit ang nirvana para lang mapalitaw kami rito, kamangha-mangha ka talaga. Sabi naman ng dragon na ito, alam mo naman siguro na sa kasalukuyang lakas mo ngayon ay illusions lang namin ang kaya mong ipakita rito ngayon. Dagdag pa ng parehas na dragon habang nakatingin rito sa elder dragon, alam mo rin naman siguro na ang katawan namin ngayon rito ay hindi sapat para labanan ang isang yan, na talagang wala pa sa sukdulan ang mga kakayanan ni Theo para literal nitong mapalitaw ang mga guardian sa anumang lugar at oras niya gustuhin, dahil ang mga illusions ay walang kakayanang lumaban sa pamamagitan ng kanilang totoong lakas. Sumagot naman ang ating bida, sabi nito, wala akong plano na labanan ang Overlord Dragon kaagad ngayon, sabi nito na talagang may pawis pang lumabas sa kanyang mukha, dahil hindi pa sapat ang lakas niya para talunin ang Overlord Dragon. Dagdag pa ni Theo, ang kailangan ko lang gawin ngayon ay ang patahimikin siya sa mata ng lahat ng naririto ngayon, at kunin ang simpatsya ng nakararami rito. Sabi naman ng mga dragon na ito habang nakatayo pa rin sa likuran ng ating bida na talagang pinakita ang kanilang kakisigan, wala nang ibang paraan para talaga na mas mabisa kaysa sa napili mong iyan, mahusay Theo, sabi ng mga ito. Dahil doon, ang pangkat ni Thorkel na kaninang nakaramdam ng takot ay napalitan na ng tuwa, sabi ng mga ito, siya talaga ang tunay na tagapagmana ng legendary dragon,
ang tagapagmana na may kakayahan ng palabasan ang mga Guardians? Si Theo Ragnar? Siya ang legendary protector ng Ragnar, ang nakatakdang manguna sa angkan ng Ragnar. Masayang sabi ng mga ito. Dahil doon, agad nagsigawan ng mga tao sa paligid, itinaas ang kanilang mga braso at kamao. Theo, si Theo ang tunay na tagapagmana ng mga dragon. Ang tagapagmana ng dragon ay kailanman ay hindi magtataksil sa Ragnar? Dapat nakita na natin iyon nang sabihin niyang iligtas muna si Gishar, sigaw ng mga ito na tagumpay ang ating bida na kunin ang loob ng mga tao sa paligid. Sabi pa ng mga tao, tignan naman ninyo kung gaano siya ang aalala sa isang Ragnar. Dahil doon, napangiti itong ating bida. Sabi nito, sa wakas, bumaliktad na rin ang loob ng mga tao sa paligid, hindi na ako mahihirapan na kumbansihin sila na iligtas si Gishar Ragnar ngayon, masayang sabi nito. Kaya lang ang isang ito ay, talagang wala na sa katinuan, isang malaking kalokohan, sabi nito na ang kamauna nito ang kanyang gagamitin, ang malawan punch na pamamaraan niya. Ayun na nga, sinuntok ni Overlord Dragon ang nirvana ng ating bida, na agad nagbura sa mga Guardian Dragon na nilabas ni Theo, na ikinabigla ng ating bida. Sa lakas ng pag-atakeng iyon, ang aura ng nirvana ng mga Guardian Dragon ay nawalang lahat, tanda na ang suntok talaga ng Overlord Dragon ay napakalakas. Kaya lang sa mga sandaling ito ay hindi nagpakita ng takot itong si Theo, naging seryoso ang kanyang mukha, na nag-aantay sa mga susunod na mangyayari, dahil talagang hindi tinatablan ng Guardians ang Overlord Dragon. Dahil nga sa ginawa ng Overlord Dragon, ang mga ito ay nagulat, paano niyang nagawa iyon na atakihin ang mga Guardians? Sambit ng mga ito, dahil kawalang paggalang ang bagay na pinakita ng Overlord Dragon. Matapos ng suntok na iyon, muling nagsalita ang Overlord Dragon, mga mangmang kayong lahat, sa tingin mo ba ang pagpapalabas ng iilang ilusyon ng mga butiking iyon ay kayang alisin ang kaso mo na pagtataksil? Sabi nito na talagang tinawag pang butiki ang mga Guardian ng Ragnar. Parehas lang kayong lahat, mga babong mga insekto, galit na sabi ng mga ito sa lahat ng mga Ragnar at mga tao sa paligid na pumuri sa ating bida. Dagdag pa ng Overlord Dragon, dahil masyado kayong nagpapaniwala sa mga kwentong matatanda na parang mga bata, nalinlang na kayo ng stupidong mga ilusyon na iyon ng ganun-ganun lang. Sumigaw pa ang isang ito na talagang galit, napakalakas na sigaw. Anong sabi ninyo? Siya ang tagapagmana ng dragon na nagkokontrol sa mga Guardian. Paano kayong lahat nakakapagsalita ng mga walang kakwenta-kwentang bagay? Biglang natigil ito sa kanyang pagsasalita, dahil may napansin siyang medyo kakaiba sa paligid niya ngayon. Ayun na nga, naririto ang ilang 9 dragons ng Ragnar, ang mga may matatasas na pwesto sa angkan, at mga kilalang pangkat, narinig nilang lahat ang sinabi ng Overlord Dragon. Kahit itong si Thorkel ay inis ngayon sa mga salitang narinig niya mula sa Overlord Dragon, dahil isang kalapastangan sa angkan ng Ragnar ang mga sinabi ng Overlord Dragon. Ang isang ito naman ay napahawak sa kanyang baba, sabi nito, ano? Butiki raw, paano niya nagawang sabihin ng mga salitang iyon na ang mga Guardians ng Ragnar ay mga hamak na butiki? Kahit itong si Julius ay hindi na nagustuhan pa ang mga sinasabi ng Overlord Dragon, sabi nito, sumusobra ka na ngayon Overlord Dragon, babala nito. Dito naman ay napahinga ng malalim na mingiti itong ating bida, sabi niya sa kanyang sarili, maraming salamat Overlord Dragon, pinadali mo lang lalo ang lahat sa akin. Dahil doon, ang isang ito ay natigilan, dahil lahat ng mga ginawa niya at kanyang sinabi ngayon ay bumalik sa kanya, lahat ngayon ay nakatingin ng masama sa kanya, kung hindi ba naman bobo ang isang ito, ang simbolo ng Ragnar na mga Guardian ay tinawag niyang butiki, para na niyang binastos ang buong angkan ng Ragnar, mas masahol pa iyon sa paratang nila sa ating bida. Parang naghukay ng libingan ng isang ito, dito na kaya magtatapos ang kanyang buhay dahil sa kapangahasan ng kanyang mga binitawang salita. Abangan! Kung nagustuhan po ninyo ang aking recap, huwag sana ninyong kalimutan ang mag-like o mag-comment, maraming salamat.